Nag-deny na mga kababayan si Maudigs. Nag-deny niya Mr. Maravillas na nag-deny na hindi niya ako sangkot sa anumang destabilization plot laban sa Pangulong Bongbong. Ayan po ang balita ngayon. Ex-President Duterte denies link to destabilization plot versus Marcos. Hugas kamay siya ngayon, Poncio Pilato. Nabuging kasi mga kababayan agad ni Browner. Nagsalita agad si Browner, pero anya Mr. Maravillas, binawi man agad. Strategy lang yon mga kababayan, siyempre. Importante po, nang pinasingaw ni Browner, yung alingas-ngas, ayaw na supla. Bakit anya Mr. Maravillas, biglang nag-react si Maudigs? Iwan ko sa kanya kung bakit siya nag-react. Diba? At ngayon mga kababayan, bait-baitan siya. Biglang kumambyo. Surrender po kay President Bongbong Marcos. Biglang bago ng tono po. Yan po yung sabi niya doon sa programang Gikan sa China. Ay, Gikan sa China. Gikan sa Masa para sa masa. Ayan o, sabi diyan. FRRD to PBBM. I'm not here to destroy you. Diba? Yung sinasabing strong leader, biglang tumiklo po sa weak leader ngayon at naglalangis-langis pa. Ayan, sabi niya ngayon, Duterte, Marcos is not corrupt, unsure about others. Kita ninyo, anong hindi niya kumambyo si Maudigs Mr. Maravillas? Napakasimple yung gagawin ng ating Pangulong Bongbong. Papapasokin man lang niya yung ICC dito sa ating bansa. Oo nga po, may sword of Damocles na hawak po si President Bongbong. Pag hindi siya umayos, papapasokin man lang po yung yung mga investigador ng ICC. Tapos na yung angas ni Maudigs. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos po, di man pinapansin ng mga ganitong mga ganitong alingas-ngas. Tutok na tutok lang po sa kanyang trabaho. Yan po yung ating Pangulo. Sabi diyan, nakiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagunita sa gupit na idinulot ng Super Typhoon Yolanda sa Tacloban City at nagpakita ng paghanga sa katatagan ng mga survivors ng bagyo. Sa ika-10 taong anibersaryo ng pagunita nito, binigyang diin ng Pangulo ang kamalayan sa pagbabago ng klima para sa mas matibay na komunidad. Kanya ring ipinahayag ang dedikasyon ng gobyerno na maiwasan ang ganitong mga trahedya at itaguyod ang pagkakaroon ng disaster resilient evacuation centers at emergency operation centers. Ganon mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong. Sige lang po ang trabaho. Ayan po mga kababayan. Sabi diyan, sa sectoral meeting ngayong araw, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong na suportahan ang mga probinsya hindi gaanong naapektuhan ng El Nino upang palakasin ang produksyon ng pagkain at tulungan ang mga sektor na nangangailangan kahit pa bumagal ang inflation nitong Oktubre. Tinalakay din sa pagpupulong ang pagsiguro sa kaligtasan at kapakanan ng mga overseas workers sa Israel. Dagdag pa rito, inatasan din ng Pangulo ang tapos sa ilang power plants at mga proyektong pang-transmisyon para masiguro ang maayos na supply ng enerhiya sa bansa. Yan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya apektado ng mga alingas-ngas ngayon ng mga bangayan sa Kongreso at sa Senado. Sige lang po ang trabaho. Di ba? But before kong ibigay sa inyo yung full story ng Poncio Pilato ni Maudigs at pagbait-baitan po kasi nabuking
Yung mga kaalyadong mga retired generals na nagpaplano po ng hindi ka nais-nais, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated mga kababayan ng mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. Saka wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghahanap pala ng malinis at spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model Toyota Innova. Yan po mga kababayan. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific. And may bills payment din po kami para sa mga Meralco bills ninyo, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym, located po siya sa 3rd floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. Para sa inyo mga inquiries, contact lang po ninyo ang aking anak, Jilon Maravillas. Cellphone number 0966-802-0949. Ayan po mga kababayan, yung 3rd floor. Lahat okupado namin. Pati yung roof deck po. Kaya kami na yung pinakang malaking fitness gym dito sa lalawigan ng Albay. Napakarami na po na mga nag-gym sa amin. Yan ang aming cardio area. Ayas, maganda pa. Beautiful niya Mr. Maravillas. So, balikin tayo mga kababayan dito sa ating kwento. Yung pagbait-baitan ni Maudigs at Poncio Pilato. Nag-deny pala niya Mr. Maravillas. Nag-deny po oh. Yan kasi daldal ng daldal. Ayaw manahimik. Sabi dyan sa balita, former President Rodrigo Duterte denied allegations that he is behind the reported destabilization plot against President Marcos, as he remarked that any talks anya of a coup d'etat should be out in the open. Yun na nga po yung ginawa ni General Browner. Hindi man po magsasabi ng ganun si General Browner kung walang nakarating sa kanya na mga galawan. By his own admission po mga kababayan, di ba? Sabi ni General Browner, mga retired generals niya, mga dating opisyal, na kausap ko pa niya yung iba. Pinagsabihan ko niya na, Sir, wag ninyo anyang idadamay yung mga active members ng armed forces. Maawa naman kayo sa ating bansa. Ibig sabihin po, talagang may nangyayari. Yung pagsalita mga kababayan ni Browner, nangyari matapos ng mga pagdaldal ni Maudigs doon sa kanyang programa na nananawagan siya sa armed forces, saka sa PNP, tumulungan niya kayo. Sabi nga natin, mga kababayan, it's short of calling for a regime change. Malinaw po yung mga sinasabi ni Maudigs, nanggagatong. O ngayon, tapos magugas kamay siya. Kahit pakinggan po ninyo, nanawagan pa nga siya ng civil disobedience. Ginatungan yung mga taxpayers na wag daw magbayad ng buwis dahil lang sa pagtanggal mga kababayan ng confidential funds ng Kongreso. Sa yung confidential funds ni Inday sa DepEd saka sa Office of the Vice President. Di ba malinaw yon? So sabi dyan sa balita, sa programa niyang gikan sa masa para sa masa, paliwanag po ni Digong, na nalinkan niya yung kanyang pangalan. He explained how his name was linked to the supposed destabilization plot that has since been denied by the military. Nag-deny yung military after na magsalita si Browner. Kasi siyempre, ayaw na nilang palakihin. Sinaway siyempre ng ating Pangulong Bongbong siguro, pero hindi man po nagsalita yung ating presidente sa publiko. Wala man siyang statement po. Pero malamang tinawagan po si Browner. Kaya after, a day after, biglang kumambyo yung armed forces.
Nagsalita si Colonel Medel Aguilar, misquoted man lang anya. Kasi po, masama po sa economy. Di ba? Yung may mga alingas-ngas ng kodita. Siyempre, yun ang gagawin ng ating Pangulo. Ida-downplay siyempre. Pero sabi nga, walang, walang usok kung walang apoy. Sabi ni Digong, I really don't know, Anya, how I was dragged into this. But you know, as a former employee of the government, I remember talking to some of the retired generals. Ang sinabi ko lang naman doon, as long as there is no serious issues of corruption, as former president ng mga retired generals, maybe they have quoted me na ganoon. Pero sabi ko nga bring it out in the open. When we talk about kudita or changing government by force, you talk about it openly para walang duda. The former chief executive added, "Bayon inamin." Siya nga po, mga kababayan, yung nagipag-usap. Nahuli yung isda, mga kababayan, sa kanyang sariling bibig na bingwit po. Di ba pag-amin yan? Duterte was reacting to last week report by Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. that there was a destabilization plot against Marcos. This was, however, clarified by the Armed Forces spokesman Colonel Medel Aguilar, who said the Armed Forces Chief was misquoted. Binawi po, siyempre. So, naintindihan natin kung bakit ganon yung naging statement ng Armed Forces. Sabi nga natin, mga kababayan, sa aking paningin po, sa aking analysis, talagang intensyon na sabihin ni Browner yon in public. Then afterwards, binawi nila ang purpose para mag-send ng strong signal doon sa mga nagpaplano na handa sila. Di ba ganon, mga kababayan? Kasi pag yung mga masasamang plano ay binulgar mo, siyempre masusupla po. Kaya purposely, sa tingin natin, talagang sinabi yun ni Browner. O ngayon, sa pagkambyo ni Digong, sabi diyan sa balita, the former president, however, has assured that this is no issue that would create a turmoil in the short or long horizon. Biglang bawi pa. Pero sabi niya, instead, he told the military that rampant and controlled corruption and abuse of authority are the main reasons that could lead to the overthrow of a government. Di ba, mga kababayan? Nagpaparinig. Yan kasi, mga kababayan, daldal ng daldal. Para man lang, mga kababayan, inamin niya ito. Sabi ko, what would bring the government down is pag malaman ng tao ang pera nila ginagastos para sa sarili mo. That's what I told the military. Di ba, klaradong panggagatong ito sa military po? Duterte, who was never vocal about his support for Marcos despite Vice President Sara Duterte teaming up with him for the May 2022 elections, is also in the middle of a world war with the House of Representatives following its decision to realign his daughter's proposed 650 million confidential funds for 2024. Paliwanag po niya, with every information at the President's disposal, he should be aware of coup attempts and use his power to counter threats to democracy. Of course naman, alam ng ating Pangulong Bongbong. Kaya lang, hindi man po nagsasalita siyempre. Pero sigurado naman po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, with their experience po ng kanilang sa kanilang tatay, sa nangyari sa kanilang tatay, maingat na po ngayon. Di ba? Alam nila kung sino yung mga naglalaro. O ngayon, ito yung statement mga kababayan ni Mau Diggs. Iparinig ko po sa inyo yung kanyang sinabi. Ito po, pakinggan natin yung sinabi ni Mau Diggs. Remember guys, remember Mr. President that I'm here just to say a few things to correct. Just little errors. Hindi naman malaki.
I'm not here to destroy you. You are no longer a candidate. You are a working president. And wala naman akong ambisyon. Before your term ends, baka patay na ako, matanda na ako. Magtulungan na lang tayo. And when I say that with sincerity that magtulungan na lang daw. Biglang cambio po. Mr. President, fairly good. So improve on it. Maybe the next time that I would sit here to talk to the nation, you'd be making it good. And then I'd be happy if you strive to go the next step, which is very good. And if you reach the pinnacle of the best president, then I would be the happiest person on earth. Ayun, mga kababayan. Naglangis. Very happy daw siya kung maging best president. Si President Bongbong. Not so good. But nandoon yung word good. Patungkol. Diba? Biglang bumait mga kababayan si Maudigs. Di ano niya Mr. Maravillas ang masasabi mo doon sa statement ni Maudigs? Naramdaman siguro mga kababayan ni Digong na hindi niya basta masisindak yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pati si Martin Romualdez, hindi nila masisindak na mag-ama. Kaya biglang kumambyo. Diba? Pero Mr. President, ingat pa rin po. Kasi mahilig po sila sa double talk. Lalo ninyo pong paigtingin yung inyong security at saka intelligence gathering para di po kayo matulad sa inyong ama. Di ano niya Mr. Maravillas yung statement ni Maudigs na sabi niya si Marcos Anya hindi corrupt. But hindi ko anya alam kung yung iba I'm unsure anya about others. Pado na lang po niya. Pado na lang po siyempre. Kaya sabi niya Duterte, Marcos is not corrupt, unsure about others. Duterte said Austerplatz have always been historically linked with corruption but claimed that Marcos was not corrupt. According to Duterte, Marcos should identify which agencies are problematic to prevent any forceful overthrowing of his government. May pa-advise na ngayon po. Malamang niya Mr. Maravillas. Cover lang ito ni Digo. Malamang po. Ayan po. Sabi niya dyan. Diyan niya ako sigurado with other officials of the current government. May patama pa rin po sa Kongreso na inakusan niya po na bulok. Siyempre naman niya Mr. Maravillas para hindi naman masyado mapahiya. So sabi niya dyan, so walang problema yan. Marcos should know kung saan ang mga weak points niya. Especially corruption. Doon siya mag-concentrate. Duterte advised his successor to seek the help of the military to do this. There's always the military. Mautosan niya. Because upon his orders, the military can always intervene. Ayan na nga po. Kaya nga po nagsalita si Browner para masupply yung mga mga alingas-ngas. Diba? Anyway, yan man lang po ang mga latest ngayon. Baka lang gusto nyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman mga kababayan yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, full supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.